Si Paulo Antonio Barba Bediones ay isang pangalan na malapit sa puso ng maraming Pilipino. Hindi lamang siya kilala bilang host at TV personality, kundi bilang simbolo ng resiliency, determinasyon at kakayahang bumangon sa kabila ng pinakamalalaking pagsubok sa buhay. Ang kanyang kwento ay puno ng tagumpay, kontrobersiya at personal na paglago na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ipinanganak noong 17 ng Marso 1974 sa Rojas City, Capiz. Si Paulo ang nag-iisang aki sa 4 na magkakapatid. Lumaki siya sa isang pamilyang may pinaghalong saya at hamon. Mula sa murang edad, nasaksihan niya ang hiwalayan ng kanyang mga magulang, isang karanasang humubog sa kanyang kakayahang maging malakas at matatag. Sa kabila ng mga hamon, natutunan niyang pahalagahan ng pamilya, isang pundasyon ng pagiging sandigan niya sa hinaharap. Sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang likas na karisma at kakayahan sa pakikipag-usap, mga katangiang magdadala sa kanya sa mundo ng showbiz. Bukod dito, naging bukas siya sa mga aral ng buhay, kabilang ang kahalagahan ng edukasyon at responsibilidad. Bago tuluyang pumasok sa telebisyon, nagsimula si Paulo bilang commercial model at doon unang namutawi ang kanyang charm at natural na husay sa pagpopose at pagharap sa kamera. Ngunit mas hinangad niya ang mas malalim na karera sa media, kaya naman pumasok siya sa hosting. Sa GMA Network, nakilala siya sa mga programang S-Files, Extra Challenge, Digital LG Quiz at Pinoy Meets World. Dito niya naipakita ang kanyang husay sa pakikipag-ugnayan sa tao. Ang kakayahang gawing kapanapanabik ang kahit simpleng paksa at ang talento sa investigative journalism. Ang kanyang karisma ay nagdala sa kanya sa puso ng mga manonood at mabilis siyang naging isa sa mga pinakakilalang host ng bansa. Noong 2009, lumipat siya sa TV5 at patuloy ang kanyang pag-angat bilang host at executive. Dito, nakilala siya sa USI under Special Investigation na nagpakita ng mas seryosong aspeto ng kanyang karera sa media at sa kalaunan ay bumalik siya sa telebisyon sa programang Frontline sa umaga na muling nagpatuloy ng kanyang kakayahan sa pagbabalita at pagpapaliwanag ng mahalagang issue. Si Paulo ay kilala sa kanyang pagiging pribado pagdating sa personal na buhay. Siya ay may anak na babae na si Avery na lubos niyang pinahahalagahan at itinuturing na pangunahing inspirasyon sa kanyang buhay. Sa bawat yugto ng kanyang karera, tiniyak niyang panatilihing protektado ang privacy ng kanyang anak. Kasalukuyan siyang may fiancé na si Lara Morena, isang babae na nakilala niya sa kanilang mga social circles sa showbiz at negosyo. Ayon sa kanya, ang kanilang pagkakakilala ay dahan-dahan at natural. Nagsimula sa simpleng pagkakaibigan at nagbunga ng pag-iibigan. Sa loob ng relasyon, binibigyan ni Paulo ng malaking importansya ang respeto, tiwala at pagpapahalaga sa bawat isa, lalo na sa kanyang anak na nagiging tulay upang mas maging matatag ang kanilang pamilya. Hindi laging payapa ang kanyang karera. Isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay ang kumalat na intimate video noong 27 ng Hulyo 2014. Ilang taon bago ito naging viral, ginawa nila ito ng kanyang dating kasintahan sa loob ng kanilang tahanan at hindi nila inakala na ito ay magiging publiko. Nangyari ang problema nang ipinaayos niya ang kanyang laptop at sa pagbabalik nito na-disable ang password na nagdulot sa kanya ng pangamba. So ipapasa Diyos ko na lang yung taong yun, yung pong yun, but hindi ako titigil. Kasi until I make an example of people who do things like this, meron pang ibang mabibiktima. 3 buwan matapos nito, nakatanggap siya ng liham na may kasamang screen caps ng video at banta na ipapakalat ito kung hindi niya tutugunan ang kahilingan na humingi ng 3 million pesos kapalit ng kanyang privacy. Sa umpisa, nagkatubiling lumapit siya sa mga otoridad upang hindi na lumaki ang issue. Sa panahong iyon, nanatili si Paulo na pribado at karamihan ng kanyang oras ay ginugol kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Ipinahayag niya ang kanyang paghingi ng paumanhin sa pamilya dahil sa kahihiyan na idinulot ng insidente. Ang pinakamahirap para sa kanya ay ang pakiramdam ng pagkakasala dahil nasaktan niya ang iba, lalo na ang kanyang dating kasintahan, dahil sa kanyang kapabayaan. Bago pa man naging viral ang video, agad niyang ibinunyag sa TV5 ang pagkakaroon nito. Nang lumabas ang video, naglabas ang TV5 ng pahayag na ito ay pribadong usapin at walang kinalaman sa kanyang trabaho bilang anchor. Pinangakuan din siya ng mga pangunahing network kabilang ang ABS-CBN at GMA7 na may kopya ng video ngunit hindi ito ipapalabas. Isang taon matapos kumalat ang video, ibinahagi ni Paulo kung paano niya hinarap ang kontrobersiyang nakaapekto sa kanyang karera at personal na buhay.
Nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya sa industriya at humingi ng paumanhin sa sino mang nadismaya. Bagamat hindi ito isang krimen, tinutukan niyang pagharap sa sitwasyon at ang pagsisikap na gawing positibo ang karanasang ito sa kanyang buhay. Sa halip na pahinain siya ng insidente, ginamit niya ito bilang aral sa pagpapaunlad ng kanyang karakter at pagiging responsable sa hinaharap. Ngunit hindi rito natapos ang pagsubok. Hawak pa rin ni Paulo ang mga sex video na umunoy kabilang sa kanya at ipinakita niya sa Instagram ang CP mula sa liham na umunoy nagbabantang blackmailer. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na iniimbestigahan nila ang video. Sinusuri ng kanilang investigador ang mga link ng nag-upload na video sa internet upang matunto ng mga nag-upload at panagutin sila sa kanilang ginawa. Sa kanyang formal na reklamo, inilatag ni Bidyones na nakatanggap siya ng 2 liham na nagbabantak kung hindi siya susunod sa hinihingi ng blackmailer. Pinayuhan siya ng PNP na magsampa ng kaso upang maimbestigahan ang insidente at nagdesisyon siyang magsampa ng kaso laban sa paglabag sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ayon sa batas, ang pag-upload ng maselang video ay maaaring pagmultahin ng 100,000 hanggang 500,000 piso o pagkakakulong ng 3 hanggang 7 taon. Ayon sa ulat, 5 taon nang nakalipas mula sa paggawa ng pribadong video na supposedly nakaimbak sa laptop ng TV host. Matapos ang ilang taon ng pananahimik at pagtuon sa sarili, unti-unti nang bumalik si Paulo sa telebisyon at sa industriya ng media. Ang kanyang pagbabalik ay hindi naganap ng biglaan. Sinimulan niya sa mga proyektong mas pribado at mas nakatuon sa investigative journalism at documentaries, kung saan mas nakikita ang kanyang kakayahan sa pagiging isang matapat at masusing host. Isa sa kanyang mga pinakahuling proyekto ay ang Frontline sa umaga, na muling nagpakita ng kanyang husay sa pagbabalita at pagpapaliwanag ng mga isyong panlipunan sa mga manonood. Bukod sa telebisyon, abala rin si Paulo sa mga negosyo at personal na proyekto. Nakatuon siya sa pagpapalago ng kanyang sariling brand, paggawa ng mga online ventures at pagsuporta sa mga advocacy sa kalusugan at edukasyon. Nakilala rin siya sa pagiging mentor sa mga kabataang nais pumasok sa media. Ibinabahagi ang kanyang karanasan at aral sa showbiz, lalo na kung paano haharapin ang kontrobersiya ng may dignidad at respeto sa sarili. Sa kasalukuyan, makikita si Paulo na mas maingat sa kanyang personal na buhay at mas bukas sa pagbabahagi ng mga positibong aral mula sa kanyang nakaraan. Bagamat hindi malilimutan ang mga pagsubok ng nakaraang skandalo, pinili niyang itutok ang kanyang enerhiya sa mga bagay na makapagbibigay ng inspirasyon sa iba, ang pamilya, karera, negosyo at advocacy. Sa ganitong paraan, ang kanyang karera ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kakayahang makabangon at maging halimbawa ng resiliency sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang buhay ni Paulo Bidyones ay patunay ng tibay ng loob, determinasyon at kakayahang magbago. Mula sa showbiz, mula sa kanyang pagkabata, sa pagsikat sa showbiz, sa matinding kontrobersiya hanggang sa kasalukuyang buhay na mas nakatuon sa pamilya at negosyo. Ang dating kasintahan na kasama sa controversial na video ay nananatiling pribado sa publiko. Ayon sa mga ulat, hindi nila inasahan na magiging viral ang video. Matapos ang insidente, nanatiling maingat si Paulo sa pakikitungo sa dating kasintahan. Pinipili ang dignidad at privacy kaysa sa pampublikong sagupaan. Ang kwento ni Paulo ay patunay na kahit ang pinakamalalaking pagsubok, kapag hinarap ng may tapang at dignidad ay maaaring maging daan tungo sa paglago at tagumpay. Si Paulo Bidyones ay hindi lamang isang TV host o personalidad. Siya ay isang simbolo ng resilience, responsibility at redemption. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na sa bawat unos ng buhay, may pag-asa at pagkakataon para sa bagong simula.